Diretso na tayo. Kapag sinabing syntax, kadalasan isang linya lang ang maririnig natin para sa kalusugan. Pero may problema. Dahil hindi lahat ng tinatawag na health policy ay talagang gumagana bilang health policy. Pero linawin ko muna ito. Hindi ito depensa ng bisyo. Hindi ito paghimok ng paninigarilyo o pag-inom. Ito ay kritisismo sa isang pulisiya na sumobra at nawala na yata ng sense sa realidad. Ang syntax sa simula, malinaw ang layunin. Bawasan ng consumption, pondohan ng healthcare, gabayan ang tao palayo sa mga risk o panganib. Pero kapag ang buwis ay sobra-sobra naman, hindi na ito deterrence o pagpigil. Isa na itong uri ng economic punishment. At dito, pumapasok ang unang tahimik na problema. Ang sobrang taas na syntax ay may tuturing na regressive tax. Ibig sabihin, mas mabigat ang tama sa mahihirap kaysa sa mayayaman. Dahil ang may pera, may choice. Kayang tumigil, kayang lumipat, kayang magbayad. Pero ang mahirap, hindi basta-basta nawawala ang behavior dahil lang tumaas ang presyo. Naghahanap at maghahanap. Kaya ang nangyayari, hindi sila tumitigil. Lumilipat lamang sila. Lumilipat sa smuggled, peke, walang regulasyon, mas delikado na produkto. At dito natin nakikita ang kabaligtaran ng sinasabing layunin. Dahil mas mataas ang buwis, mas nawawala ang kontrol ng gobyerno. Ito ang policy paradox. Habang pinapamahal ang legal, mas pinapalakas ang illegal. At kapag illegal na ang supply, wala ng quality control, wala ng health standards, wala ng pananagutan, at walang mananagot. Kaya ang tanong ko ngayon, health policy ba yan? O moral posturing lang, meaning pakitang tao lang? May isa pang problema. Ang syntax natin ay walang kasamang malinaw na harm reduction strategy. Parusa ang ibinibigay pero walang realistic na exit. Kung totoong kalusugan ng pakay, dapat may graduated taxation, risk-based approach. Dapat may edukasyon at dapat merong mga practical alternatives. Hindi puro presyo, hindi puro pananakot. Dahil sa totoong mundo, ang takot ay hindi nagpapabuti ng desisyon. Ito'y nagtutulak lamang sa pag-iwas at siyempre sa pagtatago. At tanungin din natin ito, sino ba talaga ang nakikinabang sa sobrang taas na syntax? Aba, hindi ang ospital, hindi ang public health. Ang nananalo, smugglers, illicit manufacturers, organized crimes, organized distribution networks at minsan mga tiwaling enforcers. Hindi ito theory. Ito ang nakikita from the ground. Kaya mali ang tanong na masama ba ang bisyo? Ang tamang tanong ay, epektibo ba ang pulisiya sa totoong buhay? Dahil kapag ang pulisiya ay nakabase sa moral panic, ang resulta ay hindi para sa kalusugan, kundi underground economy na sa ngayon ay nagiging problema ng administrasyong ito. At kapag ang gobyerno ang unang nawalan ng kontrol, ang talo ay hindi lang ang consumer, kundi ang buong lipunan.